May mga kwento talaga sa buhay na hindi natin basta-basta nasasabi kahit kanino. Yung mga karanasang kahit gaano nakatagal, dala-dala mo pa rin sa puso. Yung tahimik nakatago, pero totoo. Para bang may bigat na hindi mo mailagay sa salita, ngunit kailangang ilabas kahit sa pamamagitan ng pagsulat. Isa sa mga kwentong iyon ang nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Mga ka-M2M Desires, kung gusto nyo ng kwento na punong-puno ng pagmamahal, sakripisyo, at kakaibang karanasan, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kwento ng puso at damdamin. At espesyal na shoutout kay Teodoro Arasula mula sa Malvar, Batangas. Salamat sa suporta at panonood. Simulan na natin ang kwento. Hi Kuya Will, isang magandang araw sa'yo. Nais ko rin sanang mag-share ng isang kwento. Hindi ko alam kung dapat ba o hindi. Pero heto ako ngayon, sumusubok. May isang Facebook friend ako na nag-PM at tumawag. Ang sabi niya, baka may kwento ka tungkol sa nakaraan mo. Suportahan mo naman ako, kaibigan. Nagulat ako, kasi hindi ko naman talaga ka-close yung tumawag. Si N pala iyon. Pero nakumbinsi rin niya ako. At ayon pa sa kanya, punta ka sa YouTube, hanapin mo tong channel, mag-scroll ka para maniwala ka na may kwento ako doon. At ayun nga, nakita ko yung tungkol sa tatlong magkakapatid na nagpabago. Siya ang may akda nun. Nung narinig ko yung mga kwento doon, okay lang naman. Pero ang totoo, nainganyo ako sa boses nung nagbabasa. Ikaw pala yun, Kuya Will. Itago mo na lang ako sa nickname na Jello. 5 kaming magkakapatid, nasa gitna ako. Yung sunod sa akin ay mga kuya ko, at yung 2 pinakabata naman ay mga kapatid kong babae. Konti lang ang agwat namin sa edad. Ako, si Kuya Joel, at ang panganay naming kapatid. Mahirap lang talaga ang pamilya namin. Ang tanging kabuhayan namin ay ang pagsasaka ni tatay sa maliit na lupang sinasaka namin. May maliit kaming fish pond, taniman ng gulay, at iba't ibang pananim para may maipangbuhay sa amin. Si tatay, sobrang sipag, marunong makisama kahit kanino, at si nanay naman, siya ang katuwang niya sa bukid. Halos araw-araw, nagbubungkal din ng lupa para lang may maihain sa mesa. Kuya Will, ang panganay naming kuya ang talaga naming iniidolo. Siya ang leader namin sa bahay at sa bukid. Yung sunod sa akin, pati ako, sobrang sipag din namin. Sila ang barkada ko. Sila rin ang nagbubuhos ng lakas sa lahat ng gawain para tulungan si tatay sa pagsasaka. Kaming 3 lalaki sa pamilya. Masasabi kong ang tanging asset namin ay ang hitsura namin. Nasa tama ang tangkad namin. Ako ay 5 talampakan at 9 na pulgada. Yung sumunod sa akin, 5 talampakan at 9 na pulgada din. At si kuya panganay naman ay mga 5 talampakan at 8 pulgada. Halos magkakahawig kami. Kung ano ang mukha ni James Yap, asawa dati ni Chris Aquino, ganoon din halos ang itsura namin. Ako lang ang medyo naiiba dahil may konting cleft chin ako. Kaya mas pansin daw ako ng mga babae dito sa baryo. Ang problema nga lang, Kuya Will, medyo maitim kami, kulay tsokolate o kayumanggi. Pero ang mga labi namin, parang naka-lipstick palagi. Red lips, ika nga nila. Sa aming magkakapatid, si Kuya panganay lang ang nakatapos ng college. Ako at yung kasunod ko ay nakaabot lang ng college level. Kuya Will, kung tutuusin, ang pinakayaman lang namin noon ay yung 3 videoke na pinaparentahan namin. Nabuo yun ni Kuya.
dahil mahilig siya sa electrical at ginamit niya ang mga kalakal na naiipon niya. Mahilig din kasi kaming lahat sa pagkanta, lalo na si tatay. Kuya Will, mahirap pala talaga ang maging mahirap. Sa side kasi ni tatay, siya lang ang hindi nakaangat sa buhay. Lahat ng kapatid niya, magaganda ang buhay. Kapag nagkakasama-sama sila, halos kawawa si tatay. Mababa ang tingin nila sa kanya. Pati sina lolo at lola, mas nakatingin sila sa mga anak nilang maayos ang buhay. Sa amin, hanggang paghanga lang, pero kasunod nun ay utos dito, utos doon. Parang iyon na talaga ang papel namin sa pamilya. Sabi nga ng kuya kong panganay, hindi habang buhay ganito. Hindi habang buhay na nasa kanila ang magandang buhay. Minsan, hapunan na at sabay-sabay kaming kumakain sa maliit naming kubo. Biglang nagsalita si kuya. Tatay, nanay, mag-a-abroad ako. Gagawa tayo ng paraan para makaahon tayo. Basta tutulungan niyo ako. Tapos humarap siya sa kapatid ko at pagkatapos ay sa akin. Ikaw rin, pag tama na ang panahon, mag-abroad ka. At ikaw din, Jello, balang araw, aalis ka rin. Ramdam ko, Kuya Will, na yung mga salitang iyon hindi sermon. Pagmamahal at malasakit talaga para sa aming magkakapatid. At sabi pa niya sa dalawang kapatid naming babae, mag-focus kayo sa pag-aaral. Gabi na noon at oras ng matulog. Sa bahay namin, sina nanay, tatay, at dalawang kapatid naming babae ay sa itaas na tutulog. Kami namang tatlong lalaki sa ilalim ng bahay. Sa sementong sahig lang kami at karton ng sapin. Pero kahit ganoon, hindi mawawala ang kwentuhan namin bago matulog. Parang doon nabubuo lahat ng pangarap namin bilang magkakapatid. Kuya Will, isang gabi habang nagkukwentuhan kami, biglang sabi ng kuya kong panganay, Joel, huwag masyado sa basketball, hindi ka yayaman dyan. At ikaw naman, Jello, huwag puro barkada. Kung hindi tayo magtutulungan tayong tatlo, hindi tayo makakapagpatayo ng bahay. Bigla akong sumagot, Kuya, ang babata pa natin. Ako nga, 18 pa lang. Si Kuya Joel, 19, tapos ikaw 20. Bakit ka nagmamadali? Tapos, nadulas pa ako sa tanong. Saka, Kuya, huwag kang magalit ha. Bakit hindi kayo nauubusan ng pera? Hindi ko naman kayo nakikitang naglalako ng tilapia gamit yung motor. Pero si Kuya Joel, lagi may pera. Saan nyo kinukuha? Nagtawanan silang dalawa. Una, si Kuya Joel ang sumagot. Jello, si Kuya, may alaga yon. Yung nangasiwa sa kasal ni na lolo at lola noong golden wedding nila. Sabay naman sabi ng panganay naming kuya, ikaw, pinipirahan mo naman yung may-ari ng resort. Sabay nagtawanan ulit silang dalawa. Nasabi ko tuloy, kaya pala. Habang napapailing. Pero biglang nagseryoso ang kuya kong panganay at tumingin sa akin. Ikaw, Jello, balita ko, isa raw sa mga barkada mo, ginapang mo. Tapos, tawa ulit ng kuya kong sumunod sa akin. Napatahimik ako. Oh, ba't di ka makasagot? Tanong nila. Mas pogi ka pa naman sa amin ng Kuya Joel mo, tapos binabae ka. Doon na ako nainis kaya sagot ko, Kuya, hindi ako bakla. Saka normal lang yung mga biruan sa barkada. Kaunting ganun lang, bakla na agad ako. Pagkasabi ko nun, bigla akong humiga at natulog na lang. Hindi na ako umimik. Hinayaan ko na lang sila magkwentuhan habang ako tahimik lang, nakatalikod, nag-iisip. Kuya Will, yung kuya kong sunod sa akin, tumawa ng todo. Ipit pa ang boses. Kuya, pikon si Jello. Oh, tingnan mo, tumihaya na. Sabay hagihik niya. Biglang nagsalita si tatay mula sa taas, malakas ang boses. Aba, araw-araw na lang kayong nagkukuwentuhan, matulog na kayo dyan. Sandaling natahimik kami, Kuya Will. Ako, nakatihaya pa rin. Tapos, biglang nagsalita ang kuya kong panganay. Hoy,
Kinakausap kita, Jello. Hindi mo pa ako sinasagot. Alam ko namang bisexual ka. Ilang beses nakikitang humahawak sa alaga ni Joel pag nakainom siya. Si Kuya Joel naman, pigil na pigil ang tawa. Tapos nagpatuloy yung kuya kong panganay. Jello, madalas pag umuwi ako ng nakainom, pagtulog na kayong dalawa ni Joel at nahiga ako sa tabi mo, alam kong may kinakalikot ka sa akin. Kinakausap kita ha, hindi ako galit. Hindi talaga ako umimik, Kuya Will. Nakatihaya lang ako, nakatalikod sa kanila. Nagpatuloy pa siya. Jello, magkakapatid tayo, magbabarkada. Pakiusap lang, gamitin mo yung katawan mo sa mas may mapapala ka. Sayang ang pogi mo, sayang ang pagkalalaki mo. Hindi naman ako galit sa ginagawa mo sa amin ni Joel. Bahagi yan ng kabataan natin. Okay lang yun. Sabay may marahang hampas sa ulo ko. Kinakausap kita, Jello, sabi niya. Doon na ako sumagot, mahina ang boses. Matulog na tayo, kuya. Pero si Kuya Joel, hindi pa tapos sa pang-aasar. Jello, inutil sa mundo. Sabay tawan niya ng malakas. Isang araw, Kuya Will, may dumating na barangay patrol. Mga bandang 10:00 ng umaga, linggo noon. Huminto sila malapit sa bahay namin. Biglang dumami ang tao at kami namang magkakapatid ay nakatingin lang mula sa gilid. Pati dalawa naming kapatid na babae, nakisilip at nakisiksik sa mga usisero. Pagbalik nila sa bahay, sabi ng bunso naming kapatid, "Mga kuya, dumating na yung patay." Di pa pala siya patay. Yung nagbigti sa Maynila, yung binabalita dito. Biglang nagsalita ang panganay naming kuya. Ay si inaanak yon ni tatay sa binyag. Nagbigti daw dahil sa sobrang stress at kahihiyan. Nahuli kasi ng NBI ang mga magulang nila dahil sa pagtutulak ng droga. Nang medyo kumunti na ang tao, may nagbalita kay tatay na inuwi na raw yung nagbigti, na iligtas siya. At nang pinasyalan ni tatay, sumama kaming 3 magkakapatid sa bahay na hindi kalayuan sa amin. Pagdating namin doon, nakita namin ang binata. Sobrang payat, sobrang puti. Kita pa sa leeg niya yung maitim na bakas ng pagkakabigti, paikot halos sa buong leeg. Sabi ni tatay, "Aba, anak, bakit mo naisipang gawin yon? Malas sa buhay yan." Sabay naman biro ng kuya kong kasunod ko, si Kuya Joel. "Bro, sa susunod tumalon ka na lang sa irrigation." Tawa si tatay. "Tanga ka, nagbibiro ka pa," sabi niya kay Joel. Ako naman bigla nagtanong kay tatay, "Tay, sino siya? Bakit ngayon ko lang siya nakita dito?" Sagot ni tatay, "Aba, may apo pala si Aling Nena. Ang nanay niyan, barkada ko nung kabataan ko." Tapos lumapit si tatay doon sa binata. "Patrick, pag gumaling ka na at para hindi ka mag-board, pumasyal ka doon sa fish pond." Tumangulang si Patrick. Tapos ipinakilala ni tatay, "Oh, yan mga kinakapatid mo." At noong tumingin si Patrick sa akin, Kuya Will, napahinto talaga ako. Sa isip-isip ko, wow, ang pogi niya. May nunal siya sa taas ng labi. Halos kasing edad ko lang. Lumipas ang mga linggo, araw at buwan, Kuya Will. Unti-unti nang nakarecover si Patrick. Halos araw-araw na siyang nakikipagbarkadahan sa 2 kong kapatid na babae. Mas matangkad pa rin ako sa kanya, pero halos magkasing edad lang kami. Isang araw, nagiinuman kami ng mga kuya ko. Kantahan, tawanan, simpleng bonding lang. Sabi ng panganay kong kuya, "Patrick, pwede ka nang mag-shot. Malakas ka na naman." Nakipagkwentuhan siya sa amin, nakipagbiruan. Pero sa tuwing napapatingin ako sa kanya, nahuhuli niya ako. Pag nahuli niya, agad akong umiiwas ng tingin. Biro ni Patrick, "Wow naman, lahi kayong mga pogi. Iisa pa itsura nyo. Para kayong James Yap." Sabay tawanan kaming lahat. Nagtanong ang panganay kong kuya, "Ano?
Itutuloy mo pa ba pag-aaral mo? Sagot ni Patrick, biglang lungkot ang tono. Baka hindi na, wala na ring susuporta sa akin. Nasa kulungan si mama at papa. Baka dito na lang ako tumira o tumulong kay Ninong sa tatay nyo. Dumaan ang taon, Kuya Will. Nakapag-abroad ang panganay kong kuya sa Taiwan. Sa fish pond siya napunta. Biro ko pa nga kay tatay noon. Nag-abroad si kuya pero isda pa rin ang inaalagaan. Useless. Maya-maya, wala pang isang taon, nakapag-abroad din yung kuya kong sumunod sa akin. Singapore naman. Ako na lang ang natira para tumulong kay nanay at tatay. Huminto na rin ako sa pag-aaral dahil sa kakapusan namin sa pera. At doon ko lalo nakilala si Patrick. Sa bawat pagkakataong nakikita ko siyang naglalakad o dumadaan sa hindi kalayuan, napapansin ko talaga, Kuya Will, lagi siyang parang nagkakambyo sa harap niya. Hindi ko alam kung bakit, pero paulit-ulit kong napapansin yon. Kuya Will, madalas kapag sabay-sabay kaming kumakain sa bukid, napapatingin ako kay Patrick. At kapag nahuhuli niya ako, umiwas agad ako ng tingin. Mabait naman siya, kaya siguro doon nagsimula yung kakaibang kaba na nararamdaman ko. Isang araw, nagpatulong sina nanay at tatay na pumunta sa bayan para magpa-update ng bank book ng dalawa kong kapatid. Masaya sila kasi sabi ng mga kuya ko, ipon daw ng ipon para matupad yung pangarap naming bahay. Pag-uwi namin, nagyaya si tatay na mag-inuman. Ako, siya, at si Patrick. Kwentuhan, tawanan at konting kantahan lang, Kuya Will. Nang matapos kami, sabi ni tatay sa inaanak niya, Pat, dito ka na matulog para makaklose mo si Jello. Kaya pagkatapos, magpahinga ni tatay at pumasok sa bahay. Kami na lang ni Patrick ang naiwan sa labas, nagkukwentuhan. Doon ko nakita kung gaano siya kaprangka. May ugaling Manila talaga, diretsong magsalita, walang paligoy-ligoy. Bigla siyang tumingin sa akin at sabi, Bro, huwag kang magalit sa itatanong ko ha. Bakit lagi kang nakatingin sa akin? May something ba sa pagkatao mo? Laki ako ng Manila. Sa galaw mo pa lang, alam ko na agad ang ugali mo. Magkaedad lang din naman tayo. Kuya Will, hindi ako nakasagot. Parang tumigil yung utak ko. Tapos dinugtungan pa niya. Jello, sabi ng mga kuya mo, naiiba ka raw. Lalo akong napatigil. Wala talaga akong nasabi, kaya bigla ko na lang siyang inaya na matulog. Sabi ko, baka gusto mo nang umuwi sa inyo. Inaantok na ako. Pero sagot niya, sabi ni Ninong, dito ako matutulog. Kaya sabi ko, di dito ka matulog. Doon sa may upuan. Habang sinasabi ko yon, ang nasa isip ko, Kuya Will. Grabe, napaka-prangka niya. Kuya Will, nang nakapwesto na si Patrick sa mahabang upuan at ako naman ay nakahiga mag-isa, bigla siyang tumayo. Sabi niya, Jel, pwede ba dito? Malapit sa electric fan. Hindi pa ako nakakasagot. Tumabi na siya sa akin. At maya-maya, bigla niya akong niyakap. Mahina ang boses niyang nagsabing, Jello, baka na-offend kita sa mga tanong ko kanina. Sorry, hindi pa rin ako makasagot, Kuya Will. Tahimik lang ako. Pero wala siyang sinabi. Bigla na lang siyang humiga sa ibabaw ko. Sabi niya, alam ko noon pa, bago ka pa dumating dito, bawat tingin mo, nahuhuli ko. Game ka ba? Tapos, dinugtungan pa niya ng, di naman ako nagpapabayad. Doon ako napatingin sa kanya at hindi ko napigilan ang pagmumura. Sabi ko, asal demonyo ka pala, Patrick. Nararapat lang siguro, tinuloy mo yung pagbibigti mo noon. Sanay na sanay ka sa makamundo mong ugali. At sa edad kong 22, Kuya Will, never pa talaga akong pumatol sa kapwa lalaki. Bigla siyang sumagot, yung mga kuya mo, nagagamit ka raw. Sila mismo ang nagkukwento sa akin. Tapos, diretsahan pa niya akong tinitigan at sabi, Jello,
Kung sasabihin kong gusto kitang maging first, papayag ka ba? Wala pa akong karanasan kahit laki ako ng Manila. Hindi ko na alam ang gagawin, Kuya Will. Bigla niya akong hinalikan sa lips, nakapatong siya sa akin, at yung mga kamay niya nakapulupot sa ulo ko. At doon, natangay ako. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero sa moment na yon, ang sarap talaga. Yung lalaking pinapantasya ko, siya pa mismo ang lumapit sa akin. Nang matapos kami, walang imikan. Tahimik lang pareho. Tapos bigla niyang tinanong, "Okay ka lang, Jello?" Hindi ko siya nasagot. Ako ang unang nagsalita. "Patrick, bakit ang sarap ang husay mo? Imposibleng virgin ka pa, laki ka ng Manila." Sagot niya, "Hindi lahat ng taga Manila pokpok. Ibahin mo ako." Kuya Will, pagkatapos ng gabing yon, bigla siyang nagsalita. "Jello, mula ngayon, magjowa na tayo. Sana marunong ka magdala. Kapag sinaktan mo ang puso ko, baka dito na matuloy yung pagbibigti ko. Tandaan mo yan, Jello. Huwag mo kong lokohin." Tapos hinalikan niya ulit ako sa labi. Sabi pa niya, "Jello, uhaw ako sa pag-ibig. Please naman, sumagot ka sa mga tanong ko." Pero ako, Kuya Will, hindi pa rin makasagot. Parang natutulala lang ako sa mga naririnig ko. Lumipas ang mga buwan, hanggang tumuntong ng 1 taon. Lalo pang lumalim ang ugnayan namin ni Patrick. Hindi ko pinapakita na interesado ako sa kanya, pero nakikisakay lang ako sa agos ng buhay niya. Ang totoo, natatakot ako sa mga bantang binitiwan niya na kapag hindi ko siya minahal, magbibigti siya. At oo, Kuya Will, super pogi talaga siya at sobra siyang masarap kasama. Pero kahit ganon, hindi ko pinapakitang mahal ko siya. Hanggang isang araw dumating ang magandang balita. Nabalita sa TV Patrol dito sa lugar namin na may free training mula sa Japanese government. Government to government. Walang gastos. At kung makukuha ka, diretso ka sa Japan na wala kang ilalabas na pera. At isa ako sa maswerteng napili, Kuya Will. Pinakabata pa ako, 23 taong gulang, at natanggap ako sa Bridgestone, Japan sa paggawaan ng gulong. Nang magsimula na ang PDOS at palapit na ang flight ko, sinabi ko na rin ang totoo sa mga magulang ko. Sobrang saya nila, pati mga kuya ko. At syempre, ipinagtapat ko rin kay Patrick na paalis na ako papuntang Japan. Kita ko talaga sa kanya ang lungkot. Sabi ko sa kanya, "Patrick, itong gagawin ko, ito ang susi sa tagumpay natin. Pag nagsama tayo, magtatayo tayo ng negosyo para sa ating dalawa." Kuya Will, pinamili niya ako ng gamit kung saan ang mura. Pumunta kami sa Taytay kasi mas mura daw doon kesa sa Divisoria. At nung naka-schedule na ang flight ko, doon ko naramdaman at nakita ang totoo niyang pagmamahal sa akin. Sabi niya, "Jello, kunin mo at markahan mo ako para di ko makakalimutan. Mahal kita, Jello. Sige, kahit masakit, pasukin mo ako para may alaala ka sa akin. Yan ang pag-ibig ko sa'yo. Tandaan mo, pag niloko mo ako, hihintayin pa rin kita. Pero pag kinalimutan mo ako, pagbabayarin kita sa pagbibigti ko. Yan ang pangako ko. Yan ang sumpa ko. Nakarating ako sa Japan sa murang edad na 23. Ako ang pinakabata. Trabaho lang ang pinunta ko. At para rin sa mga pangarap ng mga magulang ko, kapatid ko, at kay Patrick. Dumating kami sa Japan noong buwan ng Marso. Sumalang sa trabaho at sa una, Kuya Will, sobrang bigat. 2 shift lang, araw at gabi. Dito ko masasabi na sobrang organisado ang trabaho, walang siraan, at lalo kang nabubuhay sa disiplina dahil kinakatakutan talaga ang mga mataas na Japanese. Ang lugar ng trabaho, sobrang layo sa city kasi nga, dito ginagawa ang mga gulong ng Bridgestone Japan.
Nang dumating ang huling bahagi ng Hulyo, natutunan ko na dito pala sa mga pabrika tuwing Agosto may bakasyon na 2 linggo. Kuya Will, sa huling linggo ng Hulyo, may malaking party ang kumpanya na pinapasukan ko dahil bakasyon ng 2 linggo at may kasiyahan sa labas ng pabrika. Dito ko rin nalaman, marami pala kaming mga Pilipino sa kumpanya. Sa sobrang kasiyahan, may mga Japanese na nagkakantahan parang nakawala sa kulungan o working area. Hindi mo maintindihan ang kanta kahit English, Kuya Will. May isang Japanese na nagsalita bilang MC. Sabi niya sa English, "Who among Filipinos or other nationalities knows how to sing?" Yung mga kabatch ko, sigawan at tinuturo ako. May isang Japanese na lumapit sa lamesa namin at hinila ako papunta sa stage. Dahil summer, naka-jogging pants ako na puti ng Adidas at nakasando din na puti fit sa katawan. Kuya Will, bumaha ng alak, lalo na beer, habang ako'y inaakay sa taas ng stage. Tinanong ako ng MC kung ano ang kakantahin ko at sinabi ko, Voltes 5. Nagsigawan ng mga Japanese at nung kinanta ko, nagulo talaga sila. Nagsisayawan at nag-enjoy. Nang matapos ang kanta, sabi ng MC kung may iba pa akong alam na kanta at kung puwede ay English naman. Sabi ng mga Japanese, love song. Kaya kinanta ko ang Count on You by Tommy Shaw. Haha, Kuya Will, parang nag-live concert ako. Naghihiyawan at sobrang saya ng crowd. Pagkatapos, bumalik ako sa lamesa ng mga kabatch ko. Ang dami ng Japanese ang nakipagkamay sa akin. At may isang mataas, maimpluwensyang Japanese na medyo kinakakatakutan ang lumapit sa lamesa namin at kinamayan ako. Ang hawak niya sa kamay ko. Dinikit at tinusok niya ang palad ko, sabay tingin sa akin. Kuya Will, sa akin wala lang dapat yung pagtusok ng palad kapag nakikipagkamay ang mga Japanese. Nakasanayan ko na rin yun. Lumipas ang 2 linggong bakasyon ng mga Japanese at kaming naiwan sa pabrika ay puro pahinga lang sa barracks. Pagbalik ng normal na pasok, doon na nagsimula ang panibagong kaba sa buhay ko. Isang araw, habang nasa pwesto ako, may isang Japanese na lumapit at sabi niya, "Punta ka muna sa opisina ng general manager." Kuya Will, bigla ako kinabahan. Akala ko may nagawa akong mali. Nakita ko rin sa mga kapwa ko Pinoy, yung takot nila para sa akin, lahat tahimik. Parang gusto nila malaman kung anong nangyari. Pagdating ko sa opisina ng big boss, pinaupo niya ako. Tiningnan niya ang mga dokumento ko habang ramdam ko yung lamig sa likod ko. Sa sobrang takot, pinagpapawisan ako. Bigla siyang tumayo, kumuha ng tissue at pinunasan mismo ang mukha ko. Sabi niya, "Mr. Jello, huwag kang matakot. Mula ngayon, gusto kita maging kaibigan." Napatigil ako. Tinatanong ko sa sarili ko kung ano bang nagawa ko. Sabi ko sa kanya, "Sir, bakit po? May nagawa ba akong mali?" Tumawa lang siya. "Jello, yung itsura mo, exotic. Gusto lang kitang makilala." Tinanong niya ang buhay ko sa Pilipinas, ilan kami magkakapatid, paano ang pamilya ko, at kung ano-ano pang personal na bagay. Sinagot ko siya ng diretso, gaya ng natural kong ugali. Tapos bigla siyang tumabi sa akin, sobrang lapit, at sabi niya, "I like you, Mr. Jello." Kuya Will, hindi ako nakapagsalita. Kinabahan ako ng todo. Pagbalik ko sa pwesto ko, lahat ng Pinoy nakatingin sa akin, halatang gustong magtanong kung ano nangyari. Pagdating sa barracks, puro sila tanong. Pero ang sinagot ko ay puro safe na biro lang. Ayoko magbigay ng kahit anong ibig sabihin, lalo na't hindi ko alam kung ano ba talaga ang habol ng boss ko. Kuya Will, lumipas ang ilang araw bago ulit may nangyari. Bigla na lang bumisita ang big boss namin sa kwarto namin ng kasama ko.
Dalawahan kasi ang bawat kwarto. Pagpasok niya, pinaalis niya agad ang kasama ko, tapos sinabihan niya ako na magbihis. Pagkatapos kong magbihis, sumama ako sa kanya. Habang naglalakad kami, bawat madaanan naming tao sa malawak na kusina, yung lugar kung saan nagluluto ang lahat, napapatingin sila sa amin. Para bang may nararamdaman na akong hindi tama. Pero hindi ko masabi. Nag-dinner kami sa labas, may kaunting inuman. Tapos dinala niya ako sa kwarto niya. Sinubukan niya muna akong libangin sa kwentuhan, pero habang nagkukwentuhan kami, dahan-dahan siyang tumabi sa akin. Tapos naramdaman ko na lang, nilalagay na niya ang kamay niya sa binti ko. Hindi ko na kinaya, Kuya Will. Kaya nagtanong ako diretso, "Sir, ano po ba ang gusto ninyo?" Sagot niya, diretso rin, "Gusto kita matikman." Doon bigla kong naalala ang bili ng panganay na kuya ko. Gamitin ko raw ang utak ko kapag mapupunta ako sa ganitong sitwasyon. Kaya kahit kinakabahan ako, nagsalita ako, "Sir, hindi po pwede. Marami pa po akong utang na binabayaran. Baka masira po trabaho ko." Buong akala ko, hanggang doon na lang, pero bigla niyang kinuha ang laptop niya. Binuksan niya, hinanap ang file ko, at nang makita na niya, binusisi niya lahat, pati payroll bank account ko. Kitang-kita ko sa screen. Tapos tumingin siya sa akin, at sabi niya, "How much do you like Mr. Jello?" Hindi ako nakapagsalita, Kuya Will. Litong-lito ako, nanginginig sa kaba. Para akong lalaking binibili. Para bang presyo ang hinihingi niya, hindi sagot. Inulit pa niya, "Tell me, how much do you like?" At doon ko talaga naramdaman yung takot na hindi ko malilimutan. Kuya Will, hindi talaga ako nakasagot. Para akong nanigas. Nakita ko na lang siyang nagpunta sa online banking niya. Tapos bigla niyang sinabing ilalagay niya sa account ko ang isang halaga na nakakabigla, halagang hindi ko inasahan. Sabi niya, "Bukas, tingnan mo, nasa account mo na ang pera." Pagkasabi niya noon, bigla siyang nag-shot ng alak para sa amin at hinalikan niya ako sa labi. Kuya Will, halos kasing edad na siya ng tatay ko. Hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam, halo ng hiya, takot, at hindi ko maipaliwanag na emosyon. Nang nahuli niya yung kiliti ko at naramdaman na niyang tumitigas na ako, unti-unti niya akong hinubaran. Doon ko nalaman, ganun pala talaga ang mga Japanese sa kama. Maingay, agresibo. Buong katawan ko, halos punong-puno ng laway niya. Tapos bigla na lang niya akong inupuan. Yung sigaw niya, Kuya Will, para siyang mamamatay. Pagkatapos, naligo muna ako bago niya ako ihatid pabalik sa barracks. Gabing-gabi na yon. Hindi ako nakatulog, kaya tumawag ako sa Pinas. Pinacheck ko kay nanay yung account ko. Nagulat siya. Tinatanong niya kung saan ko raw nakuha yung ganong kalaking pera. Tinawagan ko rin yung dalawa kong kapatid na nasa Taiwan at Singapore. Yung tawa ng kuya ko, halos maubo siya. Sabi niya pa, "Good job bro." Simula noon, tuwing day off ko, ginagamit ako, kapalit ng malaking halaga. Lumipas ang mga buwan, Kuya Will. Doon ko nalaman na malapit nang umuwi ng Pinas yung dalawa kong kapatid. At tuwing tumatawag ako sa bahay, minsan nandoon si Patrick. Nagkakausap kami. Yung saya niya, hindi mo maabot. May halong tawa, may iyak, minsan may sermon pa. Pero lagi kong sinasabi sa kanya, pag uwi ko, ikaw ang magiging asawa ko. Kuya Will, dito sa pabrika ako ang laging laman ng kwentuhan, lalo na sa mga kapwa Pinoy ko. Laging nagtatanong sila kung paano ko nagawa na kahit ang boss na nakakatakot, para bang patay na patay sa akin. Pagbalik ko sa Pilipinas at nakauwi na ang dalawa kong kapatid mula sa abroad, wala pa rin ganong pagbabago sa bahay namin.
Nasa kubo pa rin kami. Sabi ko sa mga kuya ko, kung magpapagawa tayo ng bahay, dapat ibang-iba. Walang kamukha, dapat natatangi. Laking gulat nila sa bawat buwan, lalo na nung lumalaki ang pera sa bangko ko. Kuya Will, kala ng mga kapatid ni tatay na nag-abroad kami, wala nang nangyari. Alam ko, si kuya ang may plano sa lahat ng ito at nagtitiwala ako sa kanya. At sa una, may ginawa na sobrang plano ni kuya. Nabalitaan niya na lahat ng kalapit na lupa sa sakahan ni tatay ay binebenta. Kaya nakuha namin lahat yon. Pinuntirya talaga ni kuya at ng dalawa kong kapatid ang mga lupa ng sakahan. Dumating ang panahon na halos marami na kaming lupa na nabili sa pamamagitan ni kuya. Kuya Will, dahil marami na rin ang naibigay na pera sa akin ng boss ko, iba na ang gusto niya. Gusto na niya na magsama kami sa isang tirahan bilang mag-asawa. Abangan mo na lang sa part 2 kung paano ako nakauwi na may mga sugat sa kamay dahil sa aksidente, paano ko natapos ang 5 taong kontrata, at paano ko hinarap si Patrick, at pati ang dalawa kong kuya. Dahil sobrang closeness namin, dumating yung punto na sila na mismo ang nag-anyaya bago sila ikasal. Dito ko mararanasan ang tunay na pag-ibig nila sa akin. Jello, salamat sa pagbahagi ng kwentong ito. Alam kong hindi madali ang magbukas ng ganitong kabanata ng buhay. Puno ng komplikasyon, sakripisyo, at mga desisyong hindi basta-basta nauunawaan ng iba. Habang nakikinig ako sa kwento mo, naisip ko, gaano nga ba kahirap ang maging mahirap? Gaano kalayo ang kaya nating tahakin para sa pamilya? At sa gitna ng lahat, paano natin pinapahalagahan ang sarili natin? Nakita ko sa kwento mo ang isang taong handang magsakripisyo para sa mga mahal sa buhay. Pero Jello, nais ko ring itanong, sa lahat ng ginawa mo, nasaan ka sa larawan? Nasaan ang Jello na nag-iisip para sa sarili niya, hindi lang para sa iba? Jello, hindi kita huhusgahan. Alam kong ginawa mo ang tingin mong tama sa sitwasyon mo. Pero pakinggan mo rin ako. Ang halaga mo bilang tao ay hindi nasusukat sa pera, sa kahit anong sakripisyo, o sa kung sino ang nag-aalaga sa'yo. Si Patrick, oo, mahal mo siya. Pero ang pag-ibig na may kasamang banta, ang pag-ibig na nakakagapos sa takot, iyon ba ang pag-ibig na karapat-dapat sa'yo? Pag-isipan mo yan. At tungkol sa boss mo sa Japan, naiintindihan ko, malaki ang naitulong niya sa inyo financially. Pero Jello, tandaan mo, walang perang makakapantay sa dignidad at kalayaan mo bilang tao. Ang katawan mo, ang pagkatao mo, hindi iyan dapat ibinebenta kahit gaano kalaki ang halaga. Huwag mong kalimutan na ikaw ay higit pa sa mga sakripisyong ginawa mo. Ikaw ay may karapatang maging masaya, nang walang takot, nang walang presyo na nakakabit. Mga ka-desires, ang kwento ni Jello ay paalala sa atin na ang kahirapan ay maaaring magdala ng mga desisyon na hindi natin inaasahan. Pero sa gitna ng lahat, huwag nating kalimutang pahalagahan ang ating sarili. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa pera o sa material na bagay, nasusukat din ito sa kung paano natin pinapahalagahan ang ating dignidad, kalayaan, at ang pag-ibig na walang kondisyon. Sa bawat sakripisyo, may hangganan. Sa bawat pagmamahal, dapat may respeto. At sa bawat desisyon, dapat nandoon pa rin tayo, buong buo, hindi nakawin ng kahit sino o kahit ano. Mga ka-desires, ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Jello? May payo ba kayo sa kanya habang naghihintay siya sa part 2 ng kanyang kwento? Anong moral lesson ang nakuha ninyo mula rito? Mag-iwan ng inyong mga komento sa baba. Baka ang inyong salita ang magiging gabay niya sa kanyang susunod na hakbang. Mga ka-desires, salamat sa pakikinig. Kung nakarelate kayo o may sarili rin kayong kwento na nais ibahagi, huwag mag-atubiling mag-message sa amin.
huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa M2M Desires para sa mas maraming kwento ng pag-ibig, sakripisyo at katotohanan. Muli, maraming salamat Jello sa iyong katapangan at sa inyo lahat hanggang sa muli. Ito si Kuya Will at ito ang M2M Desires.